Isang hapong tag-ulan, sa isang maliit na nayon na naliligiran ng mga luntiang burol, isang mahinang bata na nagngangalang Elara ang pumanaw. Labis ang kanyang paghihirap dahil sa isang kakaibang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit sinong manggagamot sa nayon. 6 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata, na dati kumikinang sa pag-asa, ay unti-unting nanghina hanggang sa tuluyang mawala ang liwanag. Ngunit ang kamatayan ni Elara ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Sa halip, ito ay ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mahika, pakikipagsapalaran, at mga kakaibang nilalang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na ang pamilyar na bubong ng kanyang kubo ang kanyang nakita, kundi isang kagubatan na puno ng mga punong higanti at mga bulaklak na naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa mundong ito, ang mahika ay hindi isang kathang-isip, kundi isang katotohanan. Mga nilalang na may pakpak, mga hayop na nagsasalita, at mga halimaw na may matatalim na ngipin ay karaniwan na lamang. Nang una, natakot si Elara. Ngunit ang takot ay napalitan ng pagkamangha habang unti-unti niyang natutuklasan ang mga kakayahan ng mundong ito. Natuklasan niya na siya ay may kakayahang gamitin ang mahika, isang mahika na mas malakas pa sa inaakala niya. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Ronan, isang matandang engkanto na naging kanyang tagapagturo. Tinuruan siya ni Ronan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan, kung paano makipag-ugnayan sa mga kakaibang nilalang, at kung paano mabuhay sa isang mundong puno ng panganib at misteryo. Hindi madali ang pagsasanay. Madalas siyang masaktan, madalas siyang mapagod, ngunit hindi siya sumuko. Ang alaala ng kanyang paghihirap sa dating mundo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Sa paglipas ng panahon, lumakas si Elara. Mula sa isang mahinang bata, naging isang makapangyarihang mandirigma siya. Ang kanyang mahika ay hindi lamang nakakagamot ng sugat, kundi nakakapatay din ng mga halimaw. Ang kanyang pangalan ay kumalat sa buong lupain, at siya ay naging kilala bilang ang pinakamakapangyarihang Elara. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang para sa pakikipaglaban. Ginamit niya ito upang tulungan ang mga nangangailangan, upang protektahan ang mga inosente, at upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang bagong mundo. Ang kanyang puso, na dati puno ng sakit, ay napuno na ngayon ng pag-asa, pagmamahal, at isang matinding pagnanais na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit sa gitna ng kahirapan at kamatayan, mayroong pag-asa, at ang isang mahinang bata ay maaaring maging pinakamakapangyarihan sa isang mundong puno ng mahika.